Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay nagdiriwang tayo ng ika-23 linggong pagkaraan ng Pentecostes. Isang pulang itong lumapit kay Jesus at humingi ng tulong. Isang bulag na hindi nawala ng pag-asa dahil sa kanyang pananampalataya sa gitna ng madilim niyang karanasan sa buhay. At dahil sa paniniwala at pananampalataya kay Jesus, siya ay muling nakakita. Katulad din natin, lumapit tayo sa Diyos at humingi ng awa na ipagkaloob sa atin ng mga bagay na ating hinihiling. At sa umagang ito, pilitin natin maipadama sa makapangyarihang Panginoon na ipagkaloob nawa sa atin ng liwanag na siyang magbubukas sa kaliliman ng ating buhay at espiritual at upang makita natin ang tunay na katotohanan sa pamamagitan ng ating pagkilala sa Diyos na siyang makagagawa ng lahat ng ating karainan. Ating din pong isama sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sila Angel Nicole Picanya, Michael Magsano, Carlo Labosta, Geoffrey Falcan, Reynold Falcan, Adrian Saludes, John Merrick Falcan, Mark Angelo Ariola, Ian James Frias, Freddy Boy Villavicencio, Kiara Natalie Rodel, Isaac Aiden Licanya. Tatayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa.
Santo. Amen. Bakit ang puso ay nagayag sa iyo, lahat ng nasa tanarin ay nababagay mo at walang lihim na naliligid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mong yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad na una. Ibigin mo yung kapwa tulad na yung sarili sa dalawang nito. Napapalog ang buong kautusan at naturuan ng mga propeta. Magsinuhod pang mahal. Ating pong pagsihan ng ating mga pag-agasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami umpisal sa iyo, Diyos, na pamamagitan at sa lahat ng mga santo sa Diyos, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtaan namin gawin, at ito'y sarili namin na maniya. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Tawag mo yung kapangyarihang Diyos, patawaran kayo sa inyong mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo nating Panginoon. Amen. Magsitayo ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa balikat
O Diyos na mapangyarihan at walang hanggan, ang daluyan ng buhay at kalakasan, O Diyos. Sapagkat inihayag mo sa aming Panginoon ang iyong kabutihang loob at pag-ibig, patuloy nawa kaming palakasin sa pamamagitan nito, upang sa gayon mamuhay kaming puspos ng iyong kalooban at nagmakasunod sa iyong kautusan. At yan din natin isama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na magdiriwang ng Nagarawan, lalo-lalo na sila Angel Nicole Ricania, Michael Marzano, Carlo Labustag, Geoffrey Falcan, Reynold Falcan, Arjen Salutis, John Merrick Falcan, Mark Angelo Ariula, Ayan James Urias, Freddy Boy Villavicencio, Kiara Natalie Rodil at Saak Edith Regania. Nawa o Diyos, itong iyong anak na nagdiriwang ng kalangkarawan, pagpalain mo po o Panginoon, upang mapuspos yung kalakasan, kagalangan at kasaganaan ng buhay. At hindi ko Panginoon namin dinadalangin itong aming mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na Mary Villavicencio, Rodi Saludis, Narcisa Frias, Gilberto Rianzares, Benito Rianzares at Reverend Father Edwin Rostok. Nawa o Panginoon, palakasin mo po sila, pagalingin Panginoon upang sa iyo. O Diyos, patuloy ng mga paglingkod. At yan din Panginoon namin inaalaan at dinadalangin ng mga kapatid sa mga kabilang buhay na, lalo-lalo kay Kina Jesus Saludes, Dolores Saludes, Florencia Luto at Griselda Labusta. Nawa o Diyos ay pagkaloob mo sa kanila ang buhay na walang hanggan. At ang aming patuloy na dalangin na may pagpapasalamat, lalo-lalo sa Force and Dimas Sponsors. Nawa o Diyos ang pagpapala at kalakasan ay pagkaloob mo sa iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa iyo at sa simbahan upang sa kanilang paglilingkod mapuspos ng iyong kasaganaan at kagalakan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon na buhay na kanawin kasama mo at ang banal na Espiritu ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat para sa mga pagbasa. Ipinahahayag sa unang pagbasa ang ukol sa panunumbalik ng lahat sa kaayusan. Ito ang minilingin ng Diyos na ang lahat ay maging maayos tulad ng buhay natin sa ngayon. Ang pagbabalik loob sa Diyos ang siyang tunay na kasagutan. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa sulat ni Propeta Jeremiah. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawal kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob at ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ang Panginoon ng kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titutulog ko sila mula sa sulong ng sanggibatan. Kasama ang mga bulag at mga pinay, ang mga ilang may pasususuhin, pati yaong malapit ng mga nang. Sila'y talagang napakarami. Uuwi sila nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Sapagkat ang Israel ay para kong anak, at sa Israel ang aking pangalan. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen.
Pinatotohanan ang pagkasaserdote ni Jesus sa pagpapahayag nito sa ikalawang pagbasa. Si Jesus ang itinuring na dakila sa lahat ng mga dakila. Siya ang tunay na kaloob para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Manalig tayo sa Kanya ng buong puso. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Dati, maraming saserdote ang nakakalihalin sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya makakalingkad sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusin niyang manililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang magitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng haing araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa sa kautusan. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. Ang Panalibanghelyo na kay San Marcos sa Kabanata 10, nagsimula sa talata 46 hanggang talata 52. Luwala sa iyo ang Panginoon Jesus. Dumating si Jesus at maraming pang iba nang umalis sila roon. May naraanan siyang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeo, anak ni Timeo.
Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag kanila ang bulan. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinapatawag ka niya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tinanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulan. Guro ko sanang makakita. Sinabi ni Jesus, sumayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Nung di nakakita siya at sumunod kay Jesus, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo.